feelers, welcome to another episode of Feelings Explained. So if you're new here, guys, welcome. My name is Pat. And of course, this is my co-host, Gian. Oh my God, I'm so kilig. So as you can see, guys, of course, hindi kami nag-iisa dito, and our place, if you're a returnee ba yung tamang term? Wow. Ano ba? A previous listener or a yes. feeler. Yes. Mapansin nyo, hindi ito yung usual spot namin. At kung magkaka-plus one kami, hindi sila dalawa. So, we have plus twos today. Yes. Diba? Amen. Okay. So, before we start our episode, Gian, what is Okay. your small win or shit of the week? Small win na lang. Kahit na I feel shitty this week just Wow. because parang ang busy lang talaga. Ang dami nangyari, sabay-sabay. Pero at the same time, happy naman because we are, surrounded by amazing people, or plus ones. Yes. Yes. Na-introduce mo mamaya. But I'm just grateful for this space. Yun na lang. Yun ang win ko, this space. Kasi first time nating mag-record sa ganitong environment with legit Amen. mics. Well, may mga mics naman po kami sa bahay, pero parang iba po tong feeling na ganito na po. May mic stand. 3 camera setup. Wow! So, win na win siya sa akin. So, yun. Yun lang naman. Ikaw ba? What is your small win or shit of the week? Ako, happy ako Mag-preface na tayo na masaya po akong tao. Grateful po ako sa lahat. Sis, Pero parang shit of the week hindi. lang ako. Oo Charing. nga, parang hindi. Pero kasi, alam mo lang yung emotions mo, at times na bigla ka na lang niyang hihilahin parang nasa downward spiral. Tapos Yes. parang hindi ka, ang hirap lang makalabas. Yeah. Ganon. Tapos pag nakalabas ka, masarap siya sa feeling, pero andun pa rin yung lingering na parang hihilahin ka pa din niya pababa. So, it's Yeah. a struggle Yeah. to like, makawala. Gusto ko may Wow. movement, May di ba? Yes. Okay. Amazing. Amazing, Okay. diba? Sige. So, before we do our usual ganaps, i-introduce mo na ang ating plus twos today. Okay. So, we have invited actually friends from Smash Philippines here with us, and allow me to introduce them. So, one of our plus ones is actually a current project manager of Smash Philippines and also a PETA artist teacher since 2007. Another one is a senior artist theater of PETA, and most importantly, he is the Smash Live director. He wants to bring a deep understanding of Filipino youth culture and commitment to authentic, immersive storytelling. Let us all welcome Zoe Damag and Norbs Portales! Yay! Amazing! Welcome to the show po! Hello! Thank you! Yay! Welcome. Wow, sure. May kampanya dito kanina Char. May pangampanya. Yes. Okay po. So, what is your small win or shit of the week? Kayo po Yes. muna. Bato ba topic? Bato. Sige. Ako na lang. Ikaw Sige. na. Nag-iisip Ladies pa first, eh. yes. Sige, napaka-gentle mo naman. Ako, small win. Ay, perfect. Actually big, pero sige. Yes, love it. Monday pa lang, ang dami ko ng email sent and deliverable sent. So, yeah. Amazing. Best feeling yan kasi parang, yes, I started the week right. Ganon. Yes. Yay! Okay. Kayo naman po. Kuya Norbs. Na-realize ko Lunes pala ngayon, no? Yung, Yes. yung small win na inisip ko nung Sunday. Okay lang. Okay lang. Pero yung small win ko na medyo big din kasi I'm also directing a new project now. Mhm. And lately, I feel down and feeling ko, shucks, mag-fail yata ako. Parang di yata ito aabot. Pero, Mm-mm. wala, nabuo ko siya kahapon. So, Bongga. medyo big win siya sa akin na, buo na siya, kailangan na lang linisin. So, parang medyo na-boost ulit yung confidence ko na siguro it will work. Yes. And I believe it Amazing. will work. It Because will. today worked for all of us. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Diyos ko. Thank you so much. Thank you so much. So, before we start our episode, actually, dito sa feelings, pag nagkakaroon kasi kami ng mga plus ones, we have a very short game. And, of course, in honor of Smash Philippines, we would like to call this game Smash or Or Pass. Pass. Yon. So, si Ah. Gian, Ano yun? si Gian ang magiging game master nyo. Gian, let's Yes. do this. Okay, so ito po ay for approval. Wow. So, malalaman natin
sa editing floor kung ito ay papasok sa ating initiative. Pero Okay lang I will yan. be giving several scenarios. Meron tayong mga tao at may scenarios. Mhm. So, syempre, pag smash, ibig sabihin, papatulan natin. Like, patol in a way na, yes, I like that. Or, yes, sige, push natin. Parang ganon. And then, if pass naman, ibig sabihin, sige, ili-let go ko to, hindi ito for now. I will let you go ganon. Okay. Yon. Okay. Smashed or Pass. Yes. Oh my God. Okay. So, for our first smash or pass. Sorry. Kilig na kilig. Hindi pa nga nagsisimula. Okay, I don't know kung may relation po sa inyo to, pero these are, no malice, no anything, just random people. Okay. Thank you for clarifying. Yes. Nothing in particular. Parang wala pong patama ito. Okay, our first smash or pass. Mr. Ryan Kayabyab. Smashed. Smashed. Okay. Oh, Tama. dito, hindi naman natin kailangan mag-explain, pero if Oo. you feel compelled to explain why, okay lang din po yun. Tatanggapin Yes. ng mikropono. As feelings explained. Yes. Okay. Next, smash or pass? Demi Moore. Smashed. Amen. Agree. Smashed. Amazing. Okay. Next, smash or pass? I don't know kung kilala niyo po ito, but Broad Pete. Smashed. Really? Aminin yung komedyante. Yes. Smash. Yes. Uy, tatlo ng smash. Mm-mm. Okay. Next, smash or pass? Miss Eugene Domingo. Smashed. Smashed. Okay. Next, ito, kilala ko to dahil siya ay nasa isang PETA production, I believe. Recent. Smash or pass? Sam Concepcion. Smashed. Yes? Ba't parang may feelings yung Hindi pa ako smash? sa tingin ko. Lagot tayo dyan. Ikaw po ba? Ako, acting coach ako ng One More Chance, so Okay. smashed. Oh, I love it. I love okay, it, ang I love positive. Okay, ito po, smash or pass? Jonathan Bailey. Smashed. Same. Amen. Smashed. Smash, same. Okay, next, Tirso Cruz, the third. Smash or pass? Smashed. Wow. Smashed. Gusto ko yung thinking niya. Seconds doon. Okay. Yeah. Ito. Daming tumakbo sa utak ko. Pero generally, smash. Smash. Okay, ito naman. Smash or pass? Robin Padilla. Pass. Pass. Hindi na pinag-isipan. Salamat po. Salamat po. Mm-mm. Okay, ito naman, ang level 2 natin, ang smash or pass. Okay. Ito yung scenario. Smash or pass? Write an episode for your favorite sitcom that will be aired pero it's in the opposite time zone. So, parang nandito po tayo sa Pilipinas pero, taga Ireland yung time zone. Okay lang ba yun? Smashed. Smash. Smashed naman. Okay. Amazing. Okay, ito naman. Smash or pass? Have the power to change people's minds whether good or bad. Oh. Wow. Wait. Ako, Yes. not other people. To change other Oo. people's. Yeah. Ikaw yung mag-change ng isip na ibang Okay, tao. okay. The That's a lot of power. Amen. I Because know. he is also in power, so maybe. That's so dangerous. Exactly. Yeah. But also, I think this country needs changing mindset. Amen. And I think with our project, importante yung changing of mindset. Mm, So the maybe influence. with the right people and with the right community, maybe a yes. Yes. Okay. A smash. A smashed. Yes. Amazing. Yes. Okay. Ito, win or be nominated for an Oscar but will never be nominated here in the Philippines or not recognized at all your work as artist. Ganyan. Smash or pass? Pass. Okay. Oh. Okay. Hmm. I love it. Bakit puro ganun lagi reaction ko? Oo nga. Ang ganda nga eh. Organic. Iisip ko, parang
mas rich yung ibibigay nung isa. Mhm. So parang wala kang local relevance pero Mm. the reach is bigger. So depende sa cost. Yeah. Mhm. So Yeah. the impact might be bigger. Yeah. So maybe it could be a smash for me. Okay. Nice. Ito, one chance to act or work alongside Meryl Streep in a movie or episode, but the scene will be removed in the final cut from the movie or / episode. Smashed pa rin. Smash pa rin. Smash pa Syempre. rin. Talaga. Oh my God. Lahat Bali talaga tayo. na. Lahat no? na Magaling talaga si Mama. Tsaka may real kasi yun. Si T. Chang. Eh, parang yung maka-eksena mo pa lang siya sa True. ano na yun masterclass na. Oo. So parang Winner. Same, Totoo. actually. Gusto niyo sumali ako sa game? Ako din eh. May opinion tayo dito. Salamat. Okay. You ito are pa. welcome. Smash or pass, have one chance to go back in time to rewrite history. As in, rewrite. Hindi ko alam kung anong history. Wow. History ba nila o history ng bansang ito? Kahit ano. Oh, Depende sige. kung paano nyo siya naiintindihan. We will leave it up to To you your for interpretation. I love watching animes and I love yung idea ng mga ganyan, changing times, changing minds. So, smashed sa akin yan. Okay. Yes. Ako rin smashed, pero not too far naman yung gusto kong burahin. Rewriting. Oo, gets. Ito, last. Smash or pass, a chance for Philippine theater to become the center of arts in Asia. Obviously. Smash! Smash. Yay. Yes. Okay. So that wraps up our short game. Parang haba. No? Sorry. Parang haba. Isang episode na to, Isang actually. episode yung game. Pero sana po nag-enjoy kayo. Wala po itong premyo, but ano lang, fun. Fun lang. Thank Yes. you. Good night. Tapos na po. Yun na yun. Okay. Okay, so once again, thank you for participating. Na-appreciate talaga namin ni Gian yan. So, I think it's time that we go to the meat of the episode. So, actually, nag-uusap kami ni Gian and para sa mga kaalaman po ng ibang tao, ang difference po dito ay ako po ang outsider because I am not part of Smashed Philippines. So, actually, when this was pitched to Feelings Explained, very, very curious ako. So, first, actually, I just want to ask, why Smashed? So, why is the project called Smashed? And, yan, what is it then? Yan. So actually, Smashed is an international project in partnership with PETA or Philippine Educational Theater Association, Collingwood Learning, and Diageo. So yung tatlong yun, gumawa ng dula at saka program na Smashed sa Pilipinas na based dun sa program na i-implement sa iba't ibang bansa. Yeah. So actually, that's nag-start siya sa nice. UK, Global. global Mm. project siya, no? Na ang ina-address ay Underage alcohol drinking. yes. Amazing. Okay. So, since it addresses underage drinking, is the aim to like really raise awareness or to inspire? Pareho. Oh, kasi 'di ba, we start by being aware. And then, for Smashed, ang hope niya, syempre, for young people to reach the point of, let's empower young people so that they will be capable of making their own informed choices. Yes. So, tuhog-tuhog din siya. Mm. Yeah. Okay, so it's more of talaga, the target is for young people, but of course, hindi na rin masama if there are other uneducated adults to, learn the program. I think very important na kasama yung adult dun sa trabaho, Oo. especially teachers. Kasi, Yes. ano siya yung pag-educate, it's also cultural. No? So, you need to understand that you cannot just change the young person. You also need to change the system, the educators. Yeah. And interestingly, yung Smashed, may dalawa siyang ginagawa, no? Yung isa niyang ginagawa ay may tinutour siya na live performances. Mhm. And then, meron siyang online version. Yes. Na actually, Oh. pwedeng i-access ninyo after ng, recording. ng recording na to, Correct, no? After ng talk na to. Yes. Okay. So, Yeah. Actually, na-share ko yung website. So, Mm-mm. everybody can join that and experience it themselves kasi, so by the way, I'm also part of Smashed. Yes. Parang happy din ako to actually be part of something beyond the world that I am used to. Parang ganon. Kumbaga, ito talaga para nasa advocacy part wherein, I don't know, sa mga feelers natin, nakilala na ako,
gets na nila kung sino ako. So, parang itong part na to, wow, I feel so good. Wow, kasi, ano to, ilang brownie points to sa akin. Kasi parang, it's really a good initiative to, of course, educate yung mga kabataan. Kasi ako, I've been to several Smashed online, Smashed live, events namin, wherein we have facilitators. Just to give you a background then, we have facilitators who really parang, congregate yung mga students as well as the teachers and experience yung Smashed online into live. So, translation basically yung Smashed online, natatranslate siya sa Smashed live. Oh. That's accessible nga to everyone, which is what we really want to basically spread in the Philippines. Pero, ang maganda nga at ang parang nakaka-proud din is that hindi lang siya dito, hindi siya limitado in the Philippines, but all over the world din. But, before we get into the meat of the project, parang I wanna ask the group then how yung relationship natin with alcohol. Parang if you guys can still go back and remember, parang kailan nyo unang na-experience ang alcohol, bata pa ba kayo? Kasi ako naalala ko pa, but kayo po ba? And what was your first Ayaw, nagkringinan. First impression. Yan. Wow, okay. Very tricky, no? Kasi, di ba tayo mga Pilipino, nagsisimula yung inuman sa pamilya, Yeah. may mga pagkakataon na, sige, patikman mo na yan, habang bata pa, para alam niya kung ano Yes. yung paglaki niya, hindi niya gagawin, gano'n. So, Mm. isa ako sa mga batang Same. gano'n, sige, go ahead, taste it, gano'n. Yeah. Pero wine. So, syempre, hindi natin alam, no? The younger you start, the more you get addicted to it. Yan. So, parang mga elementary yata yun. Okay. So, sa mga family gathering, you taste the beer just a little bit or taste the wine just a little bit. Ganyan. So, bata-bata. Yes. Elementary Yeah. levels. Oh, Ganyan. So, ito ba yung mga oras na hindi pa nagde-develop yung, anong tawag doon? Prefrontal Prefrontal. cortex. So, because Oh, wow. nagde-develop nga lang ang prefrontal cortex natin pagdating natin ng 25 years Yun. old. Ah, Ito, dito. ito Yun siya. yung decision-making part of your Of brain. the brain. Oh my God, may Sis. science class dito. I'm so, Yeah. so amazing. Okay, I'm learning a Hindi lot lang of to things. alcohol Hindi education. lang to alcohol Yes. education. Oo. Okay. Pero para malaman nyo, kasi nung nag-start yung program, talagang nag-invite kami ng doctors, ng Yeah. specialist. Kasi importante na yung mga artist ay informed ng facts. Hindi pwedeng gagawa lang tayo ng advocacy. So talagang, yan. Back by data. May diba? data tayo. Amazing. Yes. Tama. Yeah. Tama. So, yun. Ikaw. Ikaw ba, Ikaw, Norbs? mga grade school. Ikaw po Oo. ba, Kuya Norb? Ako po ay tubong Quezon Province. Oh. So, ang tahanan ng Lambanog. Lambanog. So, Oh. Lambanog is our local wine, kung hindi Okay. nyo alam. So, ganun din, ang kultura din sa amin ay maaga ring umiinom ang Yeah. mga young person. Mm-mm. In fact, elementary din ako nag-start. Tapos, interestingly, ang encouragement naman kung iinom sa bahay. Totoo. So, ibig sabihin, iinom kayo pero dito kayo sa bahay, bawal kayong lumabas. Totoo. Tapos, iinom kami ng barkada ko, kailangan yung barkada ko sa bahay or sa bahay ng barkada ko. So, doon kami confined. Parang bawal yung mag-iinom ka sa labas-labas, Oo. no? Yeah. Pero, looking back, no? Kasi totoo yung prefrontal cortex, no? Mm-mm. Kasi, probably, ako grade 6 ako eh. Meron kaming kaibigan na grade 4. Tapos kasama din namin siyang uminom. So, yung pinakamatanda sa amin, second year high school. Yan, barkada ko yun. Second year high school, first year high school, grade 6, tapos may grade 4 kami. Si grade 4, kainom na namin during that time. Tapos Girl, boy. boys, Boy. mga barkada. Boys, Tapos, nung nag-high school na, pa-student leader na ako, so hindi na ako masyado nakaparticipate sa barkadahan. Yeah. Yung grade 4 namin, naging lasinggero siya. As Oh, in, no. naging lasinggero. As in, kami nung mga mas older sa kanya, parang, Hina-hina yun, lang. nag-aaral, ganyan. Oo. Tapos mayroong isang laging umuwi ng lasing nung high school na siya. Oo. So parang lagi kong inisip na grab, ano na nangyari sa'yo? Ano ka ba? Di ka nakagraduate dun sa parang laro-laro natin. Kasi Oo. sa bahay ng ginagawa, parang siya hindi siya naka-move forward. Yeah. So, I think yun yung isang danger talaga nun. Kasi, hindi Yeah. mo alam eh. Oo.
pag under supervised din or Totoo. no supervision at all, which is yun nga kaya parang ang hirap i-expose. Ako hindi ko alam if kunwari magkaanak ako or what, parang i-expose ko ba sila or hahayaan ko silang ma-discover yun. Pero kasi medyo ang scary tricky Tsaka ang Diba? tricky nung situation, like let's say if you're a parent, would you rather na matutunan ng anak mo ang alcohol sa ibang tao o sa isang safe space? Yeah. Sa Diba? bahay. Ikaw Medyo pa? tricky. Ako kasi actually, same kami ni Ate Zoe na sa family gatherings. Yan. So, yeah. same kami na wine, beer, tapos yun lang, mga sip-sip lang. Yeah. Tapos, ano pa yon? Although, in fairness naman sa magulang ko, may kasama yung 10 pilit bago nila patikimin. Oo. Okay. Tapos, although yung ano talaga, yung parang, yung level na, okay, ito na talaga yung alcohol was high school. Mhm. Kasi, True. di ba kasi pag high school, ano na siya very normalized na parang, inom tayo ng ganitong alak, bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. Yeah. Tapos party tayo sa ganito kasi wala yung mga magulang. And na-normalize pa siya mas lalo with the mainstream media kasi di ba? Yes. Andyan yung mga shows like let's say Euphoria o kaya yung makikita natin sa movies na Mm-mm. kunyari Commercials. Commercials, exactly. Oo, di ba? Na kunyari si artista A may house party tapos underage Yeah. sila. So alam mo yun, nano-normalize yung ganun kaya at that time din nung high school kahit alam kong hindi tama yung underage drinking at kailangan mo ng ID at kailangan 18 ka makabili. Para sa akin parang wala naman Yeah. yun Mhm. Ganun siya Yeah. for me. Ikaw, G? Ano yun? Ay, Come back to us. Nandun pa rin tayo. Hindi ba tayo lumilipad? Oo. Paano ka na-introduce? Okay, sorry. Apologies for that lag. Charing. Ako, yun, hindi nga, ako yung nagtanong, di ba? So, alam ko. Wait. Ako, in-encourage ako ng mommy ko, parang pinatry niya lang sa akin, pero hindi naman ako, mga high school na ata ako. Ako, personally, hindi ako mag-i-initiate kung hindi ako sinabihan ng magulang ko na parang, i-try mo. Not because of anything, pero parang hindi lang ako yung type na malululong ba or, oo. Kaya, thankfully, ganun ako. And, actually, sa totoo lang, ngayong parang nasa mas tumanda na, mas naano ko na siya, mas natuto akong mag-control. Not because takot akong may parang, addiction or parang ma-attach ako sa kanya. Pero parang hindi ko nakikita yung point. Parang, ang bigat sa pakiramdam, ang daming calories, gano'n. Yeah. Yung mga gano'n, parang iniisip ko na yun. Ewan ko, siguro sa pagtanda, mas nagiging conscious. So, thankfully, hindi ako napunta dun sa grade 4 levels nung kwento ni Kuya Norbs na na-persuade na siya at napunta na siya sa alcoholism papunta. Yes, Diba? oo. Yeah. And I guess what's interesting with that in relation to our story is parang, yun nga different people will perceive that Mhm. differently. Yeah. So, ibig sabihin, for some people, they can get out of it. For some people, they cannot. So, ibig sabihin, how do we now just make sure that people have the option Yeah. and people are empowered to say no? Yes. Kasi very parang, important. kapag na-pressure ka lang dahil sa barkada, di talagang, Madadala ka na. Tapos, yung pala, hindi ka na makaalis. Yeah. So, dapat, pwedeng mag-no. Dapat, Yes, okay lang, actually. di ba? At yun yung interesting dun sa actually. Smash. Yes. Totoo yan, Kuya Norbs, kasi ano lang dyan din, just to share, kasi syempre, di ba, as you grow older at na-introduce ka kasi di ba sa alcohol, andyan yung mga friends mo na kakantsawang ka na, ano ba naman yan? Ang weak mo KJ. naman, KJ mo naman, ano ba yan? Yan lang, tapos lasing ka na. Yeah. Ang daming ganon. So, ang tendency mo is, you drink and you drink, tapos number one, very irresponsible ka na. Tapos, number two, ang pinaka-worst para na tendency is,
may masamang mangyayari sa'yo. Like, Mm-mm. kunyari, makatulog ka sa ilalim Oo. ng bridge na may kilala kung ganyan nangyari Na sa kanya. alam mo, can I just add, na Aha. ganyan-ganyan yung smashed live at smashed online. Yes. Yan yung scenario That's- na yeah. parang, ayun nga, na-influence, parang na peer Nadaan sa pressure. peer pressure, yes. Kasi may 3 characters doon, na yung 3 characters, magfe-friend sila, parang kanya-kanyang age range, ganyan. Pero na-influence yung isa, parang nandun na siya sa peak ng, ito sige, wawalwalin ko, ganon. Girl, di na-influence sa mga bagets. Di ayun. So Ayun, parang, oo. doon nakikita, kaya maganda rin talaga yung program because parang it shows you the reality na ito yung posibleng maging ruta ng buhay mo Yeah. kapag ganito yung mga choices na ginawa mo. Which is choices is another discussion. But And another aspect also of Mm-mm. Smash because Yeah. they get to choose kung saan mapupunta o anong pipiliin ng character Yeah. para mailagay Yes. nila yung sarili nila dun sa posisyon ng actor or nung napapanood nilang character. Which is ang ganda din kasi if like it also ako sa akin lang it Mhm. also teaches the students empathy, I feel like. Yeah. Kasi if you put yourselves in their shoes or in the character's shoes, doon ka talaga mapapaisip at saka doon papasok yung decision making skills mo to be Yes, also yes. responsible, Mhm. which is very nice. Mm-mm. Speaking of being responsible, Mm. so, na-mention ko kanina, parang introducing alcohol responsibly. Paano ba siya i-introduce responsibly? So, tama ba na mas i-introduce siya earlier or later in life talaga? Parang, how should we handle it? Like, kunyari ako, kasi ako talaga kung ako nagkaanak, I do not know how to navigate those kinds of, or that kind of road. Siyempre, ideally, the younger, the better. Kasi, halimbawa, ako lang Mm-mm. not because I'm part of Smashed or Yeah. not because I know the project, but Mhm. with my kids, ganun parang sila, when tatanungin nila ako, is it okay if I taste? Kung dati, hindi ko alam yung Smash, taste lang Yeah, ganyan. yeah. But now kasi, now that you know, na walang amount ng alcohol, walang konti, walang madami, para maapektuhan yung Mm-mm. katawan mo. So ngayon, ang tanong sa kanya, why? Okay, after that, but let me explain This is Mm-mm. how it's going to affect your body. Yeah. May ganun So Oo. that's how you also teach people. So, okay ba sa'yo yung ganong effect? Yeah. Ang Dahil ganda nun. ayaw niyang mag-engage minsan, parang ayoko nang magpaliwanag, never mind. Yes. Ganun na lang. Yeah. And feeling ko ganun sa Pilipinas, no, parang very passive tayo na, lalo na sa mga seryosong topics na kailangan natin pag-usapan, yun pa lalo ang hindi natin pinag-uusapan. Yes. At ina-address. So, wala. Saka pag no kasi kagad yung sagot mo sa bata, kasi inevitable young people will be curious. Sabi mo nga kanina, it's available everywhere. Yeah. You can buy it in a sari-sari store. Although dapat hindi pinagtitindahan ng minor. Exactly. Diba? But you don't know kung Yeah. hindi ginagawa ba talaga nila o hindi. Pero available siya. Yeah. Pwede ka na nga mag-book sa Grab Amen. Diba? Yes. So, Amen. I mean, available na talaga siya. So, Yeah. in a sense, just saying no to a young person will Push elicit them more curiosity. Correct. Rather than, so yung sinasabi mong, start them young in a conversation. Yeah. Okay. Not in, okay, inom na. Rather, Oo. start them Yes. young actually talking about difficult topics. Yes. Totoo. I-presenta yung, parang sabi nga, choices or options that, ito, pag, alam mo yun, parang the consequence of what you're about to do or what you're about to partake in, diba? Which is common sa mga vices Yeah. here in the Philippines. So yeah. it's like literally educate them Yeah. as young as possible. Yeah. And if they still want to try, they try when they're older. Yes, when they're older or, well, syempre yun, no? Delay. Mm-mm. When you're older talaga. So, habang bata ka pa, okay, isipin muna natin kung, because what we offer young people nowadays are madaming options, no? Madami tayong, we can divert our, attention to other things like activities. And most importantly, kaya crucial yung presence ng adult dito. Kasi, bakit nga ba gustong uminom ng kabataan ngayon? Yeah. Maliban sa peer pressure, bakit ba mas gusto nilang mag-spend ng time more with their friends? It's also because maybe some of them or a lot of them, wala kasi silang masyadong nakakausap sa bahay Yeah. or yun, dinidismiss ka agad Yun. sila. Yeah. So,
if we open that kind of relationship na very open kayo to communicate, that they feel safe to tell you about things, lalo na pag teenagers, 'di ba? Yeah. Yeah. If they feel that, edi mas madali, you can talk about it, and you can talk about how you want to navigate your life, your future as a young person. And with that, siguro parang, di ba, mas madali for the young person to decide na, or ma-realize na, ang powerful ko pala. Yeah. Kaya ko Yeah. palang mag-decide better. Kasi na-empower ako ng older person na my voice matters. Yes. So, okay, sige, dun ko na lang din dadalhin yung attention ko to more meaningful things. Yeah. Rather than, hindi ako kinakausap So, diba, alis na lang ako, sa barkada na lang ako. Yeah. Diba, yun kasi yung nagiging nangyayari. Just like a follow-up question. Kasi, na-curious lang ako kasi, diba, so we educate them, we tell them the facts. Yeah. Effective ba pag kunyari, kasi may mga kilala akong mga tao na magibigay sila ng facts pero diretso sa takot, diretso sa pananakot. Like kunyari, sabihin natin, alam mo, pag uminom ka ng ganito ka ng alcohol, baka mamaya, bukas baka magka-liver cirrhosis ka na. Alam mo yung, Andun na. ang lala, parang deep end agad, yung parang dialysis na ang abot mo. Pero, parang ang exage naman nun. Pero, sad to say, may mga ganun kasi Tactic talagang siya, no? tactic Scare na. tactics Oo, talaga yung scare tawag tactics. sa So, would you say na yung mga scare tactics na yon ay effective in a way na kahit paano, for them to be, I guess, a little bit less curious in tasting alcohol? Or hindi siya effective at all? Kailangan nating isipin yung developmental age ng young person. Kasi pag teenagers yan, nasa age sila ng forming their identity, challenging norms. Di ba, very nambabanggaya ng pag sinabi mo, lalo niyang gagawin. So kapag tinakot mo siya, tatry niya. Tapos marirealize nyo, hindi naman eh. So, lalo niyang gagawin. Lalo niyang gagawin. To prove you wrong. Okay. Hindi ko kaya. Kaya ko. Gets. Lalo na mga Aquarius. Charit. Sorry na. Feeling ko mga Aquarius talaga ganun. Aquarius ka? Oo. Hindi ako Aquarius. Jowa ko Scorpio kasi Aquarius. siya. Scorpio ako. Jowa ko Aquarius. Mga Aquarius. Proxy, by proxy. By proxy. Pero I guess, alam mo yun, yung binabangga ng Smashed Kaya niya ginawang very engaging in storytelling format, theatrical format, interactive. Kasi when we present it also, hindi kami gumagamit ng scare tactics. Yeah. Kasi gusto naming marinig ang opinion ng kabataan. Because pag tinakot mo sila, magsalita kayo! May mga ganon. Diba? So, lalong yumuyuko ang mga bata. But if you make it fun for them, and if you make it relatable, mas nanonood sila. And when you ask them questions after, kumusta kayo? Anong naunawaan ninyo? Mas nakakapagsalita sila. At nakikita yon ng mga teachers. Yes. Nakikita nilang, okay tong ginagawa natin kasi hindi ko nga nakikitang nagsasalita yung estudyante kong yun kanina, ma'am Pero nagsalita siya. So, yun yung mga big wins, lalo na kapag Smashed Live, kapag lalapit ang teacher sa'yo para sabihin na, na-handle nyo, ma'am, yung 500, Yeah, ganun kadami. Wow, ganun ang kadami. dami. Yeah. Grabe din pala ang reach ng Smashed Live talaga, no? Actually, Smashed in general. Smashed Mas in lalo general. dito sa Philippines. Sorry, bigla ko lang naalala. Kaya ba Smash? Kasi binibreak nyo din yung... Well, yun yung pa-narrative change niya bandang huli. Pero actually, it's a slang term for like when you say smashed in English. Yeah. Lasing na lasing Okay. or wasak na wasak. Pero, di ba, sa Pilipinas, wasak. Wasak. So, direct translation, Yes. wasak ako tol. So, Oo. smash. Oh, Pero, amazing! sa atin, sa PETA, naniniwala kami sa narrative change. No? So, Yeah. yung wasakin ang mga maling pananaw. Amazing! So, Yes. Bernie kayo dyan, Peta. I see you As an intern guys. before, wow. Yes, as an intern ng 2013 ba? I forget. Actually, I wanna ask naman about the, not the facilitators, but the teachers. Kamusta yung naging, based from your experience lang, parang, kamusta yung reception nila in terms of the whole project and in terms of the parang impact na nabibigay nung project to their students?
whenever we're on ground, syempre yung sanay naman kasi ang PETA facilitator sa community teaching, sa community setup. Pero siguro yung kakaiba dito, nagugustuhan din ng PETA facilitators talaga pag involved pati ang adults. Given na kasi effective talaga siya to young people. Kasi nga the story they are watching is very, may pa-suspense pa kasi gustong-gusto nila yung mga ganyang bagay. Pero kapag ka nagtatanong, at the end of the program, we always ask them, so anong realization? Para sa PETA facilitator, pag narinig nilang sumagot ng estudyante na, pwede naman pala akong humindi. Yun yung parang, ganun, diba? Matatahimik ang facilitator kasi makikita mong effective talaga siya sa mga kabataan. Pero ang pinakamaganda dun, pag lumalapit at sinusuportahan yun ng teacher para sabihin, ma'am, pwede ko rin bang gawin to sa classroom? O kaya sa ibang subject, pwede ko bang gamitin itong teknolohiya o inobasyon na itong ginagawa ninyo sa classroom? So even the teachers are actually learning then as they, participate in the program. Oo. Grabe, ang galing din niya kasi, yun nga, it's a learning moment for everyone involved Yes. talaga, no? Yeah. Hindi lang talaga siya, like parang sabi nyo nga, hindi lang talaga siya for the teenagers, hindi lang talaga siya din para sa mga bata. And the fact lang din is how PETA or how Smash uses the power of storytelling to, deliver such a powerful message is really amazing. Yeah. So, yun lang. Yes. Thank you. And Thank you. Nakakatuwa kasi since 2021, naka-reach na kami ng 90,000 people. Yep. Oh, And then wow. 20,000 just this year alone. Yes. So, and hopefully by Increasing talaga. 2030, Yeah. 300,000 so yun yung Filipino objective natin. young. Oh, wow. Yes. Mas maganda nga talaga na mapakalat siya. Alam mo, ano lang to, realization lang at hindi dahil guest natin itong ang Smash Live. Pero I wish na Gawing may curriculum? hindi. Parang may Smash That's a Live. goal. I mean, may Smash Live nung ano tayo, Nung bagets tayo. tayo. Kasi parang at least doon, naalala ko meron akong mga klaseng na suspend kasi pumasok ng lasing during Christmas. Alam mo yun? Yung mga gano'n na parang ang tingin ko kasi pag uminom ako, cool ako eh. Alam mo yun? Yung uso ako. So at least, siguro may mga ibang decisions na mababago na ano siya, eye-opening at I feel like life-changing sa mga bata kung na-experience nila to. And siguro din para sa mga, mas lalo actually, sa mga underprivileged na mga bata. Kasi mas sila yung mas lalong hindi nakakaintindi sa mga ganon. Kasi sila yung madalas nauutusan ng mga magulang, bumili Para ng bumili. alak sa sari-sari store. Correct. Alam mo, sila yun eh. Tapos nakikita nila yung magulang nila na nagiinom, diba? Minsan tanghaling tapat, walang t-shirt. Tara naman ako. Tambay. Senaryo, tambay. Buo na sa utak. Yes. Okay. So, moving forward, gusto ko lang din malaman, just to like, siguro to lighten, what is like your best memory in terms of alcohol? Drinking Best? alcohol. Parang of Really? drink, parang best best drinking related memory pala, sorry. Oh. And parang, ano ba tingin din natin? Kasi 'di ba like you said earlier kanina, Ate Zoe, normally kasi talaga sa Philippines, ano talaga eh, nakaakibat ang pag-iinom sa celebrations or Yes. moments actually sa buhay natin, whether we're happy or we're sad. So, yeah. Wow, medyo mahirap yan because hindi na rin talaga ako umiinom. Totoo, kasi habang tumatanda ka, ayaw mo na yung nagiging epekto niya sa'yo. I couldn't think of the best. Probably, ngayon, no, sabihin ko, saya, no, high school ako. As in, ang wild. Ganun yung memory mo, di ba? Pero napahamak ka. I mean, fun na may consequensya. Pero nung tumatanda na ako, ito, there was, my friend has a Spanish restaurant in Baguio. Tapos may supplier siya ng wine. Tapos in-invite ako sa wine tasting party. Ayoko ng wine kasi ang sakit niya sa ulo. Sobrang tindi ng hangover niya.
But if you drink it right pala, correctly, tama yung pacing, you know, you drink while you eat, and yun naman yung purpose niya kasi, di ba? Kwentuhan, kain. Imagine, nakailang bote kami ng wine for tasting, pero wala. Wala. Kasi ang tagal nyo ding nagkakwentuhan. So, you just sip and you eat. Yeah. Pero, alam mo yun, nakawalong bote kayo, pero pag uwi, as in, amazing. Yeah. Maybe because it's also good quality wine. Pero yung pace kasi di ba yung binge drinking, pag binilisan mong uminom, mas nalalasing ka. Totoo. So, yun yung very dangerous talaga. Ito kasi when you eat while eating, di ba, nilalamnan mo yung tiyan mo, so you're also somehow being responsible about it, I guess. Yeah. But siguro yun, yung feeling na, iniiwasan ko kasi yung hangover eh. Pero nung totoo. moment na yun, parang, wow, amazing! Pwede pala yun. Totoo. Yeah. But do it responsibly. Pa rin. Diba? And Amen. consume with purpose. Parang ganun. Parang, not just because nagsasaya kayo, kailangan may kasama. Parang, yun naman yung takeaway ko with when it comes to alcohol consumption. Parang, you have to be mindful pag iniinom. Kasi pag nagpadala ka talaga sa, masaya lang ako, ganun. Wala na. Totoo. Sira ka bukas. Totoo. For me, ha? Unless intentional ka talaga kasi may mga gabi na libre ako bukas, wala akong Oo, gagawin. oo. So, talagang intentional Yeah. mong... Pero dapat nasa tamang edad. Correct. Yes. Nasa Yun tamang naman, edad. edad. No? Yun naman. Nung tinanong mo yung una din mga tumakbo sa utak ko, yung mga kalokohan namin nung kabataan namin. Yes. Pero, parang totoo yun eh. Ang daming risk nung mga nangyari yun. So, isip ko na lang, anong best? Siguro yung best sa akin na pag umiinom ay kapag sakto lang, isang baso, dalawang baso lang, para lang, yun nga, pang digest or malamig. Yes. Ganon, malamig. Alam mo, nagbagyo ka or punta ka na sa ibang bansa ka, Giniginaw, malamig. oo. So actually, biniburn mo lang din siya kagad. Yeah. Kailangan True. mo siya. So Oo. dahil kailangan mo siya, yun Yes, yung yes. sa akin. May purpose talaga. May purpose. Tama naman. Drinking with a purpose, title of the app. Lagot. Charing May title agad. Joke lang. Ayun. Bet. Actually, ako naman din, natuwa ako din sa sinabi actually nila Kuya Narbs at saka ni Ate Zoe. Kasi tama nga naman eh. Nung tinanong ko din, naalala ko din, ay oo nga pala, no, kabalustugan yung naalala ko nung nagsisigaw ako. Kasi meron kami isa memory Best din drinking memory. na syempre, kabataan, alam mo nga, cool, nagsisigaw kami sa gilid, alam mo yung may mga nasirang bagay, na yun yung maaalala mo, kaya nakakatawa, pero risky. Yes. Yun yung, may nostalgic feel, kaya siguro naiisip natin na actually yun yung best. Pero, Oo. tama nga naman. Actually, ako diba? sa totoo lang, kabaliktaran. Wala akong naaalala, guys. Wow! Yun ang Ganun ka malasing? I mean, ganun pagka sinobrahan talaga ng kauayan talaga. Totoo yan. As in, literal, parang, nangyari yun? Ganon. Girl. So, syempre, that's something that I don't wanna experience again because I've done it several times. See? It was, mga nasa, naman ako, early 20s, like 22, 23. Pero still, di ba, parang, Ang delikado, di ba? Dangerous. hindi pa buo ang Tama. frontal. Yon. Ako din naman din yung ganyan ko, 18. Oh, 18 diba? years old Huwag ako. ka namang tapos, influence. Huwag na tayo mang-influence kasi alam mo, after nun, parang ayoko na siyang gawin. Yeah. Parang may acronym nun sa States, FUBAR yung tawag. Oo. Parang iba yung Oo. dating. FUBAR yung tawag. So, ibig sabihin niya, fucked up beyond all repair. Sorry, nagmura na po tayo dito. Pero parang ibig sabihin, yung nag-blackout ka na talaga. Yung parang Right. patay ka na. Kung merong party man, kung merong dying room, doon ka na itinapon. Ganong level. Yun yung masama. Ang lala. Oo. I learned something new You today. diba? This is a learning teaching moment. A small win. Beyond Beyond all repair. all repair. Oo. Parang relasyon lang, sis. Parang relasyon grabe lang. naman yun. Oo. Pero alam mo, nung sinabi mo nga din yun, so bigla ko lang din talaga naalala, ayoko nang mangyari kasi hindi ko na rin maalala lahat ng nangyari. Diba? Oo, parang ang huling naaalala ko, yung huling inom, tapos wala na, black Oo. na. Oh. Ang naalala ko na the following morning. Mhm. Yun na. Tapos kwento na Yeah. nila sa akin lahat ng ginawa ko na parang Oo. nakakahiya din. Yeah. Oo. So now, Pat, that you've come to that
decision, that realization, bilang ikaw yung outsider sa aming, wow, ikaw pala yung Yes. guest. Ako yung guest. Bilang ikaw yung guest tonight, Konsehala. what's your takeaway? Anong hot take mo naman into the whole Smash, the project, and like what you've learned from us? Wow. Actually, Smashed is actually very interesting kasi it's never too late to learn. I mean, sa Mm. lahat naman ng bagay, it's never too late. But, drinking responsibly, iba kasi siya pag binasa mo lang siya sa ads eh. Di ba? Yeah. Di ba normally sa mga ads, ganyan, 18 years old, tas drink responsibly. Kasi pag sinabi naman drink responsibly, hindi mo naman alam talaga kung ano yung ibig sabihin ng drink responsibly. Yung, Yeah. yung totoong meaning niya. Yes. But, the thing with Smash na so far na nakuha ko is that it teaches you what responsibly means. Yes. And it also teaches you na just because na yung environment mo ay gumagalaw sa mundo ng alak or whatever it is, it doesn't mean na kailangan mong sumunod sa alon na yon. Kasi, number one, yung utak nasa taas, wala naman siya sa baba, diba? So, at least, diba, may power naman tayo to, to decide. And, ang pinaka-take away ko talaga, ang pinaka-hot take ko is like the prefrontal cortex. See? Na parang, 25 years old. So, ibig sabihin, nung mga panahon na nag-iinom ako, na tingin ko cool ako, possible pala na dinadamage ko yung sarili ko. Oo. Na, baka mamaya, later in life, have, huge complications. Na, syempre, ayaw nating mangyari yun kasi, di ba, health is wealth nga. So, yun ang aking hot take. Wow! Yes! Asa, Congratulations! Wala, hindi mo pa napapagdaanan yung website sa lagay na yan. Oo nga pa. Pero nakuha niya. At saka wala pa akong napapanood din na any live performance or anything. Yeah. Dapat makapanood. Correct. Oo. Invite kita. Sige, go ako. Saka yung, ano ba yung link ng website natin? Smashed. Gusto mo yung hindi ko memorize? Sandali lang po, Pero balikan ko lang Hanapin. yung sinabi mo kanina, no? Actually, di ba, ang legal drinking age ay 18, Oo. pero hindi dinagdag ko sa script as director. Oh, yeah. So, sabi nung isang character, tandaan, 18 years old ang legal age ng drinking. Tapos sabi ko, dagdag nating line, pero hindi required uminom. Correct. Not because you're 18, you're required. You Oo. can, but you Mhm. don't have to. Diba? Yeah. At yun Totoo. yung magandang paalala sa lahat na, Yeah. pwede na, pero hindi naman Correct. kailangan. Oo. Kasi iba baka nape-pressure na just because, 18, Dap- ito na, mabinyagan na ako na Oo. makainom. Yeah. Sa may ganong peer pressure din kahit sa adults. Parang, Yeah. 18 ka na, di ka pa nakakatikim kahit isang Oo, beses. Ay, Totoo. totoo yan. Hanggang sa tumikim na ng tumikim, di na natapos. Meron nga din akong palang kilala, just to add, na parang, kailangan marunong kang uminom ng alak kasi nasa office setting ka na. Paano pag inaya ka ng boss uminom? Grabe naman. So, may mga ganong pressures na Oo. kailangan. Societal Oo, pressure. societal pressures na kailangan you have to keep up with. Yun. Na, Correct. yun. Ngayon, ang dinudugtong namin na joke dyan ay, inom ka na, bakit buo na babumbunan mo? Ganon. Ay, truly. Yun Smart. lagi yung, Yeah. yung panapal namin kapag Mm. sinasabing, yun yung nagiging joke, internal joke. Pero as an adult, for example, ako kasi hindi na rin ako uminom just because of health concerns. No? Pero, and yet, I can still tambay with friends. Yep. So, for example, umiinom siya ng alak, ako uminom ng juice. Di ba? Yeah. Totoo naman. At I think it's also security. Kasi, Yeah. syempre, when you're young, you're very insecure. Yung part yun ng peer pressure, yung insecure ka, na parang nakakahiya. Pero pag wala ka ng pake, kasi hindi Yeah. naman kailangan may patunayan, Amen. ay di water, juice, soft Amen. drinks. Ako ginger ale Kasi- as a cultured girl. Kasi Oo. ang gusto mo ay yung kwentuhan at yung Oo. bonding dahil yun yung mas importante kaysa Correct. sa alak. Yes. Yun ang naaalala. Totoo. Diba? Ako naman, may time din na, so office setting, hindi lang ako pwedeng uminom ng alcohol kasi, naka-meds. So, ang ginawa ko, yung mga mocktails. Mm. So, yung Yeah. mga virgin na, kunyari, may alak, pero ang
kunyari, ang ilalagay lang naman nila ay basically kung ano yung nakalagay dun sa kabila na walang alak. Mm. So, kunyari, Coke lang ilalagay nila, tapos, True. yun lang, lime Yeah. juice, Yeah. mga ganon. Gusto ko yung painom na tayo. How, next, no? ganon. Oo. Pero iba pa yun, no? Pag female in the workplace, tapos ganon yung culture. For Yes. another Yeah. topic naman Another siya, topic yun diba? actually, Oh my oo. God. Pero yun yung pinakamahalaga, I think, to equip yung the young people para pagdating nila sa edad natin, kaya na nilang tumanggi. Kaya na Yeah. nilang sabihin, yung ganyan, sinasabi ni Norbs, na secure ka na by the time you're an adult, you're working, and you're with men, with other groups who are drinking, tapos binuyo ka nila. Yun yung dadating ka sa punto na you can confidently say, I'm okay. Mm-mm. Yung ganon. Yeah, yeah. Tama. Okay, so as we close this episode, kayo naman, ano yung hot take nyo for, the whole Smash experience so far, being in the project for how many years? Wow. Yes. Yeah, yun. What's your hot take? Mahirap kalabanin ang kultura. Amen. Oo. Pero kailangan nating magsimula. Kahit gaano kaliit na effort yan. Kaya we are glad na binibigyan kami ng opportunity ng schools to visit them and to share Smashed to them. Nag-plug na rin, no? Special Yes, yes. thanks actually to the Schools Division Office of Quezon City, of Pasay. Sila kasi yung naka-partner ng Smashed for 2 years now. We're hoping to reach more Schools Division Office. We're trying to go to Marikina naman. In fairness, ang Tapat lumalapit. Taguig Pateros lumalapit din sa atin. Caloocan. Para mas marami pa tayong batang o mga kabataan na makausap. Hindi ma-preach, no? Na makausap at malaman din kung how are they thinking now, how are they now, and how are they going to accept this and take this. Yeah. So, yun. Kahit gaano siya kahirap, edi one young person at a time. Yeah. Yeah, that's nice. Yay. Saka ako naman, yung hot take ko, yung changing mindsets, hindi siya nangyari overnight. Yep. It doesn't happen with one play. Yes. It's just a catalyst. It's just a starting point. Yeah. So, parang real change will happen when collectively, teachers, people, the educational system, the parents, the community will work together to reimagine, di ba, a kind of young person, a kind of country that we want to dream up, di ba? Yeah. We want to dream for, no? So, yung collective dreaming ng bansang ito, whether it's having young people who are empowered and responsible to not drink, di ba? Or drink responsibly, or a future where young people will vote for the right leaders. All my those gosh, things, no? yes. Yung collective dreaming na yon ay mangyayari lang one step at a time. Yeah. Sa tulong-tulong ng iba't ibang tao. Yes. Oh my Yes, God. I love that. I love that. Yay. Tama. Actually, ako naman, ang hot take ko is parang ang saya ma-witness nung change happening not as parang fast as we wanted to, but alam mong may impact siya. Parang ganon. Yun kasi yung maganda with educating talaga the youth with, tools na pwede nilang on their own ma-discover. Like, we have the website, we have the, them being participative sa school. Parang ang saya makita na ganun siya. Pero at the same time, ako din, parang moving forward naman, like as an adult, like to be able to replicate yung education na nangyayari ngayon, na sana, not just right now in 2025, but moving forward sa years to come. And when I get my own kids, if ever, but siguro not soon. Pero yun, 'di ba? Parang ang saya na meron akong ganun. Kasi nung bata naman kami, wala naman ganito. Hindi namin siya pag-uusapan, never naging parang priority siya na dapat medyo maging equipped ka naman din as an adult to be, responsible at i-share mo yun sa iba. So, I'm just really amazed. Wow. Sorry, just lang to add, ang dumadating sa amin sa school, ang naaalala ko lang ha, ang dinidiscuss ay alcoholism, not how you drink alcohol responsibly. So, iba kasi yung effect nun pag bata ka. So, alam mo lang na, okay, pwede akong uminom, basta
hindi ako maging alcoholic. Yun eh. Yun yung dating Yeah. sa mga bata. Kaya, Oh. yun. Amazing. Okay. So, thank you. Thank you po sa Thank you sa for having us. giving your time here in Feelings Explained. So before we close the show, baka meron po kayong gustong i-plug, baka may mga teachers na nanonood dyan at Wow. gustong makapanood ng Smashed or maki-partner with Smash. Yes, And if ready you na. have other projects pa po. Mm-mm. Yes, ready na po ako. Visit our website. It's online.smashedproject.org/Philippines. Yan, yun po ang aming website. Visit our website para matunghayan ninyo ang kwento ng tatlong kabataan na si Miko, Jella, at PJ. Yan. Tapos, for other projects, hindi pa dito nagtatapos pala Hindi ang pa. Smash dahil mahaba-habang programa po ito. Like what Yes. we mentioned earlier, by year 2030, ang target po nating ma-reach ay 300,000 young people nationwide. So kung gusto niyo po makipag-partner sa amin, send us an email. Check ko yung email. Tama. We'll put it in the description. Yes, please. Sa description na lang. Send us an email kasi gusto naming maabot ang mga probi-probinsya. Yes. Kasi ang narating pa lang namin ay Iloilo, kasama ng mga BKD officers all around the Philippines. So, yon mag-usap po tayo. Let's connect. And for other projects naman, for our other projects in PETA, we have So this coming February, meron kaming festival on narrative change. So gamit ang theater, paano ba natin binabago ang mga naratibo ng bayang ito? Yes. Nice. So, Confrontasyon. So, marami po tayong mga dula. Meron tayong 8 new works and then meron tayong 2 restagings Yes. and 1 performance at the theater at 1 restaging again at the theater. May forum din, may exhibit. may So, non-verbal play. may din. non-verbal plays for Oh, children, young wow. people. So actually very experimental din yung mga pyesa, puppetries, ganyan. So sana makapanood kayo. Visit us at the PETA Theater Center or you may message petatheater@gmail.com. Or visit our Facebook and Instagram account Yes. also. When po ang run ng festival? Feb. Okay. Whole Feb. Yes. Amazing. Wow, Yay. Weekends or amazing. Friday to Sunday? Friday, Saturday, Sunday. Amazing. Okay, guys. Amazing. Meron na kayong pupuntahan this Feb. Kung wala man kayong Valentine's, it's okay. We got you covered. Yes. Okay, so you have reached the end of the episode. Thank you so much. This has been Gian. And this has been Pat. Bye!